So the best online jobs for mga students or gusto mag part-time, basta meron ka computer or internet sa bahay. Ito ang mga 12 online jobs na para sa inyo. Ako nga pala si Engineer Morgan Sai ng Ilocano Defenders. Ilocano Defenders. Para sa lahat. Ilocano Defenders. Laban sa lahat. So ano nga ba itong mga online jobs? Ito yung mga trabaho na pwede mo ma-access kung meron ka lang internet, computer, or kahit pwede ka rin sa internet shop kung meron kang access dun, ano? So ito yung mga jobs na pwede mong gawin na kumita pangpadagdag sa inyong hanap buhay. So number 1, ito yung mga virtual recruiter. Ano nga ba ito yung mga virtual recruiter? Ang mga virtual recruiter, sila yung mga para mga HR na mga ibang kumpanya. Nagre-recruit sila ng mga tao para sa mga iba-ibang kumpanya, no? So pwede ka mag-apply sa mga ganitong trabaho. Ang kanilang salary range ay nasa 180 pesos to 300 pesos per hour, no? Or about mga 10,000 to 20,000 pesos per month kung tuloy-tuloy mo itong gagawin. Ang kailangan na skills dito ay good sa English, proficiency sa Microsoft Office, good social skills, problem-solving skills, no? Tapos, mga pros dito, open to sa lahat. Of course, kung meron kang experience sa HR or sa recruitment, mas maganda to. Ang cons dito ay medyo may pressure siya sa quotas at irregular work hours, no? Okay, sige. Number 2 na magandang trabaho na online dito sa Pilipinas. Ito ang video editor, no? So, kung marunong ka mag-edit ng mga videos, ito ang isa pang sideline na pwede mong gawin na work from home galing sa bahay, no? So, ang video editing career, napaka-lucrative nito kasi kailangan nito na marunong ka mag-edit na para sa YouTube, Facebook, Instagram, mga commercial ads or mga wedding films. Yan ho ang mga editing nito, no? So, depende, ang mga sweldo nito nagbabago-bago, no? Kung medyo pang cellphone lang ang kailangan nila like TikTok or yung mga ganon, mura lang yun. Pwedeng mga 100, 200, 300 pesos for a short video. Or kung medyo professional ang gamit mo mga software tulad ng mga Adobe Premiere, Final Cut, kaya mo mag 4K editing, pwede umabot ng 700 hanggang 3,500 kada video. Depende yun sa sa galing ng skills at anong software gamit mo. Kung cellphone lang, medyo mababa lang yung editing value nun. Kung kaya mo gumamit ng PC, laptop, pang-edit na mas gamit ang Adobe Premiere or Final Cut, mas mataas ho ang halaga nun. Tapos, ano pa ba mga skills na required dito? Of course, syempre, medyo may artistic kang eye, tapos medyo marami kang pasensya, no? Kasi yung kliyente, pabalik-balik sa mga edits na hindi nila nagustuhan, so kailangan mapasensyoso kang tao. Ang mga pro nito, syempre, napaka-lucrative, tapos flexible working hours, pero ang cons ito medyo frustrating siya pagka mahirap yung kliyenteng ka-deal mo. Alright, ang pangatlong magandang online na trabaho dito sa Pilipinas ay ang pagiging translator, no? So, kung ikaw ay nasa kolehiyo at nag-aaral ng mga linguistika o isang foreign language, maganda maging isang part-time internet translator, no? Kung marunong ka mag-translate na ibang lingwahe, maganda kung sideline yan. Kaya, importante mag-aral. Kasi pagiging translator, binabayaran siya ng 200 hanggang 700 pesos kada page or approximately 10,000 a month. Kaya mong kitain dito kung medyo tuloy-tuloy ka magtrabaho. Mga required skills dito, syempre, medyo meron kang excellent command ng Filipino language at isang foreign language, no? Syempre, English ang pinaka-in-demand, kung kaya mong mag-translate ng English at or iba pang mga foreign languages. Syempre, kailangan magaling ka sa Microsoft Word at ang maganda dito, madali siyang kumita ng pera kung ikaw ay bilingual student, no? Tapos kung mga cons naman ito, medyo occasionally challenging, especially when technical subjects na ang mga involved sa mga tatranslate ninyo. Ang pang-apat na magandang trabaho na online sa Pilipinas ay ang graphic designer, no? So mga graphic designer, mataas ang bayad dito. Ito yung mga gumagawa ng mga website, periodical, marketing, tsaka advertising materials. Ang sweldo nito ay umaabot ng 130 pesos o hanggang 260 pesos kada oras. Pwede ka rin kumita dito ng 10,000 o hanggang even 30,000 kada buwan kung marami ka talaga
nagagawa na quality na mabilis, no? So, maganda to kasi lucrative to. Yun ang mga pro naman ito. At saka, pwede ka maging creative at masaya habang ginagawa to. Sa mga cons naman na ito, kung medyo kang maarte na kliyente o maraming mga gusto ang kliyente mo na pabago-bago, yun yung mga cons nito. Siyempre, sa pagiging graphic designer, kailangan mo ng mga program tulad ng mga Adobe ulit na medyo mahal din yung mga software na yun. Pero kung puhunan mo na yun, kung meron kang skills naman sa gintong larangan. Okay, ang panglimang online na trabaho na kaya mong gawin, ito kahit sino kayang gawin to. Online survey, no? So, kung marunong ka mag-fill up ng mga online survey na mag-participate ka sa mga online survey sa mga academic na institution, ito yung pinaka-simpleng way na kumita ng pera, no? Register ka lang sa isang survey website account, tapos hintay ka ng email invitation, tapos fill up ng survey, tapos yun lang yun. Kada survey, pwede ka mabayaran dito ng 300 pesos eh. Pero siyempre, yung sagot na makikita nila sa'yo, dapat yung medyo inline dun sa pinagsasurvey. So, hindi yung basta nag-click ka lang ng bahala na mahalata ka dun. Okay, tapos ang pro nito is mabilis siya at madali siya kumita ng pera. Total flexibility, no experience or skills required. Yun nga lang, medyo mababa nga lang yung bayad kasi syempre, depende sa survey company kung magkano yung bayad nila. Ballpark figure lang yung 300 pesos at irregular to, hindi to parati merong nagpapasurvey, Kaya depende yung oportunidad dito. Pero kung mag-sign up ka, at least nandun ka na sa listahan ng pwede nilang pag-surveyan. Number 6, providing transcription services. Hindi ka kailangan maging graduate bago ka mag-provide ng mga transcription services. Kailangan mo lang makinig sa mga audio or video recording and i-type mo lang kung ano yung naririnig mo bilang transcriber, Specialized transcription jobs require knowledge in subjects like law, medicine, education, or engineering, so are better suited for postgraduate students. So, depende sa materials na tinatranscribe mo, na tinatype mo galing sa audio or video na ginagawa mong document file, So, ang salary nito is 13 to 30 pesos kada minutong na-transcribe mo dun sa audio or video file, or approximately, kaya mo kumita dito ng mga 7,000 hanggang 13,000 kada buwan. So, yun yung mga potential na kitaan dyan. Ang mga required skills dito, syempre, magaling ka sa English at Filipino na comprehension. Kailangan na intindihan mo yung pinapakinggan mo. Tapos magaling ka mag-type, syempre, typing skills. Mga pro nito, no experience or degree is required. Except syempre kung mga specialized na transcription job yung nakuha mo. Ang cons naman nito, pwede siya maging challenging kasi kung mabibilis yung mga speech na pinapakinggan mo, mabibigat yung mga aksento, yun, medyo mahirap siyang i-transcribe. Pero generally, okay pa rin to. Alright, number 7 na online trabaho na maganda gawin dito sa Pilipinas ay ang pagiging virtual assistant, Ang virtual assistant ay medyo pareho siya sa mga corporate secretary na nagpo-provide ng mga administrative and personal support, pero ginagawa nila na off-site, So, gumagawa sila ng mga proofreading, research, data entry, nag-organize ng mga file, nagsischedule ng mga meeting, gumagawa ng mga presentasyon, nagmo-monitor ng mga social media at email na ma-assign sa virtual assistant. Depende sa negosyo ng kliyente, Pwede ka kumita ng 150 to 500 pesos per hour or mga 10,000 hanggang 15,000 pesos kada buwan. Ang mga required skills and qualities, excellent communication, well-organized. Ang mga pros naman nito, mataas ang demand nito, So, madali makakuha ng trabaho sa larangan na to. Ang mga cons naman nito, medyo baka makailangan ka ng short notice, Pwede, kasi assistant ka, dapat matawag ka ng short notice, ready ka. Dapat handa ka rin sa mga mahabang oras na pagtatrabaho. Depende sa kliyente nyo. Okay, number 8 na magandang online na trabaho dito sa Pilipinas ay ang pagiging online English tutor, So, ito kung magaling ka sa English at mahilig ka makipag-usap sa mga tao sa iba't ibang bansa, maganda tong pagiging online English tutor. Magtuturo ka, ng English. Mga usual na
tinuturuan mo dito yung mga taga South Korea, China, Japan, ganyan. So video conferencing ang gamit sa mga klase na to, which generally lasts 30 to 60 minutes mga classes na yun, no? So 150 hanggang 260 pesos per hour ang pwedeng kitain dito, or mga 10,000 hanggang 19,000 pesos per month. Required skills, syempre, excellent English, patience at empathy, kasi syempre kailangan maging pasensyoso ka sa mga hindi makaintindi masyado ng English. Kailangan may good organizational skills ka. Ang pros nito naman, merong high demand sa English tutoring, so parati ka may trabaho. Walang formal education or qualification required, no? Syempre, obtaining certification, syempre mas mataas ang mga presyong kaya mong makuha. Kung meron ka mga papeles na magaling ka sa English o kaya college degree, mas maganda ho ang mga mayiging presyo nyo kaysa dun sa wala maipapakita. Ang cons nito, syempre, medyo mentally demanding siya kasi mga estudyante, kailangan mong tutukan na matuto talaga sila, no? Para kang teacher na talaga. Okay, number 9 na magandang trabaho na online sa Pilipinas ay ang number 9 is social media management. So kung medyo mahilig ka sa social media at marunong ka maging manager ng isang social media account na kaya mong ma-maintain yung interest ng mga taong nagpa-follow ng mga social media, ito ay para sa'yo. Pwede ka mag-profit dito. Mga business at entrepreneurs, naghahanap ng mga remote worker na nag-handle ng mga Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, and LinkedIn profiles. Social media managers generate and schedule posts, respond to comments and private messages, and track results, no? So, ina-analyze mo yung mga kailangan sa social media page, nire-replyan mo lahat ng mga comments at private messages para malaman mo yung progress nung ginagawa niyong online marketing, no? So, ang salary nito ay umabot ng 100 pesos to 260 pesos per hour or 5,000 to 20,000 pesos per month. Ang mga required skills dito, may proficiency ka sa mga iba't ibang mga social media platforms, magaling ka mag-design at marami kang copywriting skills, magaling ka sa customer service, at meron kang fluent English, no? So, maganda sa trabaho nito, masaya siya at kakaibang trabaho siya. Ang mahirap lang dito kapag meron ka mga dinidil na mga internet trolls or mga bad reviews. So, occasionally demanding yung work nito. Kailangan marami kang pinopost sa multiple platforms sa isang araw, no? Tapos, kailangan updated ka sa mga bagong trends. So, yun ho ang number 9 na magandang online trabaho dito sa Pilipinas. Number 10 naman na magandang trabaho sa Pilipinas ay ang online researcher. So, kung nag-enjoy ka sa pagko-conduct ng mga research, pwede ka mabayaran para mag-collecta ng mga data sa isang topic from a variety of web sources. Tapos, pwede ka rin mag-part-time job as a product researcher, which involves assisting clients in their research on rivals or sourcing products for them to sell on, no? Ang sweldo dito ay umaabot ng 100 pesos to 300 pesos per hour or mga 5,000 hanggang 15,000 pesos kada buwan ang posible nyong kitain sa larangan na ito. Mga required skills and qualities: good research and communication skills, proficiency in Microsoft Excel. Mga pros naman nito, and walang previous experience or qualifications ang required. Ang mga cons naman sa pagiging online researcher, mababa lang yung bayad dito, no? So, tulad ng sinabi ko kanina, pero at least medyo madali-dali siya. Ang number 11 na magandang online na trabaho ay pagiging data entry, no? Data entry is a simple way to make money online, ano? Napakasimple siya. Just type text into spreadsheets or documents, no? So, trabahong ito, hindi siya masyado mataas ang bayad, pero pwede ka na kumita pagka marami kang ginagawa dito, no? So, ang sweldo nito ay 100 pesos to 400 pesos per hour or mga 5,000 hanggang 20,000 pesos per month, depende sa output mo. So, mga required skills dito ay magaling ka sa typing, tsaka proficient ka sa Microsoft Excel, at napakasimple ng trabahong ito, no? Qualifications required, flexible hours. Pangit lang dito, medyo mababa ang bayad at medyo kailangan matyaga ka sa kaka-type ng type dito sa data entry job. And number 12, and the last but not the least, online na trabaho na pwede niyong tignan ay ang pagiging telemarketer na nagbebenta ng mga gamit at serbisyo sa telepono na nagge-generate na mga
posibleng leads, ano? So, pwede ka bigyan ng listahan ng contacts na kailangan mong sundan ng script. So, may bonus ka rin kung mayroon ka mga na-sign up or nabenta on top of the standard income. So, ang sweldo dito ay umaabot ng 100 pesos hanggang 300 pesos kada oras or 13,000 hanggang 30,000 per month plus commissions. Minimum qualification dito, magaling ka sa English at meron kang good communications at sales skill, magaling ka magbenta. Ang mga pros naman dito, maganda ang insentibo at meron siyang compensation sa mga sales, no? So, ang cons naman dito irregular hours, no? Tsaka medyo minsan agresibo yung mga ibang customer. So, yun ho ang top 12 or mga 12 best online jobs na pwede pang estudyante or pang part-time, work from home. Yan ho yung mga klase ng trabaho. Ngayon naman, kung gusto niyo malaman kung ano mga full-time job, top 10 high-paying full-time job sa Pilipinas, check nyo yung previous video ko, no? Napakaganda ho ng tinalakay natin dyan at magkano ang kikitain na malaking kikitain na trabaho dito sa Pilipinas. So, panoorin nyo yun. So, yun ho. So, sa lahat ng mga manonood na umabot sa parte ng video na ito, please like, share, and subscribe ng aming YouTube channel dahil malaking tulak ho ito para mas lalo kami makapagbigay ng magagandang impormasyon at ideya dito para sa inyo. So, ulit, maraming salamat po. Ilocano Defenders, para sa lahat. Ilocano Defenders.